Ay, magandang araw. Kung nasundan nyo yung previous video about doon sa pagrarayos ng 3-cross pattern, you will come up with something similar to this. Yan. O, yan. Ganda magiging itsura ng lacing pattern, 3-cross pattern. Pero, maluwag pa yan. Yan. Ano, maluwag pa. Kasi hindi pa natin siya nabibigyan ng tension. Ang ginawa lang natin previously, nirayos lang natin siya properly. Okay, so ang next step natin dito ay higpitan natin ng mga nipples ng paunti-unti para magbigyan ng tension ang lahat ng spokes para maging even siya. At para maging even, ang ginagawa kong parang reference ay yung thread ng rayos. Ganito yun. Kung nakikita niyo itong isang example, saan natin? Yan. Ito yung isang example ng dulo ng isang rayos. So, ito yung nipple. Ang ginagawa ko is either ihigpitan ko yung mga rayos doon to the point na ganyan. Kung nakikita nyo, halos hindi na lumalabas yung thread. So gagawin ko lahat yan doon sa rayos paikot. Tapos pag maluwag pa rin yung mga rayos, ang gagawin ko ngayon yung sa dulo. Kung mapapansin nyo yung sa dulo, yan, isasagad ko ngayon doon yun to the point na parang halos lumabas na yung ulo ng rayos doon sa dulo. Yan. Yan. Ayan, yan. Halos lumabas na. Gagawin ko ngayon yan doon uli sa lahat. Ha? Hanggang sa parang yung tension ng mga rayos ay mag-even out. So, yun ang aking ginagawang parang reference o parang benchmark na kung paano magsimula doon sa pagte-tension evenly ng mga rayos. So habang maluwag pa itong mga spokes, ganito ang gustong gamitin na spoke wrench. Yan, kung makikita nyo, minarkahan ko na yung posisyon dahil marami yan maraming iba-ibang laki. So minarkahan ko na yung ginagamit ko, which is yung 15 yung gauge nung laki ng spoke na ginagamit. Sa gantong itsura ka naghihigpit o nagluluwag, ang clockwise ang paluwag, ang counterclockwise ang paigpit. Kapag sa gantong posisyon ka naman naghigpit, no? Yan. Ang clockwise ang higpit, ang counterclockwise ang luwag. Yan. So after nating mahigpitan o lagyan ng tension lahat ng mga spoke, no? Ang susunod na step natin ngayon ay pagsisentro. Yan. Makikita niyo yan. May wego o mayroong palag yung pinaka-rim. So kailangan natin siyang isentro, and with that kailangan natin ng throwing stand. At dahil wala tayong throwing stand, ang next best thing na pwede natin gawin ay gumamit tayo ng DIY. Gagamit tayo ng bike frame para masentro to. Okay, let's go. Lagyan natin sa stand. Tapos lagyan natin ang side yung ginagawa nating wheel set. Lagyan natin ng skewer para maikabit natin. Okay? Lagyan muna natin ng skewer para maikabit natin sa frame. Next, kabit natin ito sa frame. Ang gagawin natin, hindi natin isasaksak sa may kadena yan. Yung mismong lang, spindle lang, yung mismong axle lang ikakabit. Yan, ganyan lang. Hindi niyo mapapansin talaga yung kung umiikot na yung gulong kung may palag. Kasi bahagyang-bahagya lang Dahil kung ginawa natin yung katulad ng sinabi ko kanina na even ang pagkakahigpit ng mga rayos as in paunti-unti, ganyan ang mangyayari, no? Halos walang palag pero meron pa yan. Okay, para mapakita natin ganito. Ha? Tututok natin dito. Yan lakas ng palag. Pero bahagyang-bahagya lang naman. Pero meron. Yung iba kasi, ang ginagamit, zip tie para ma-gauge nila kung gaano ang palag dito sa rim. Well, ako naman, ang gusto kong gamitin, card. Kasi mas precise to Okay? Gagamit ka lang ng tape para ma-fix mo siya sa frame. Katulad ganito. Yan. So, ano mo natin? Okay, masyado malapit.
Tigas natin konti. Yan. Yan naman, makikita nyo kung gaano kalakas ang palag. Well, pwede rin naman yan sa zip tie. Kaya lang ito, mas fix eh. Hindi gumagalaw na masyado. Tapos makikita mo talaga dyan kung gaano kalayo. Kasi straight edge eh. Hindi katulad ng zip tie. Nakatutok lang. Kunyari may zip tie na gano'n, nakatutok lang. Minsan, di ba, magalaw. Ito kasi straight edge. So, ako, mas nadadilan ako sa ganito. Ang procedure kung paano natin ma-isesentro to. Yan, teka, kuha tayo ng isang point. Yan. Isang point na, kunyari yan. Yan. Kung nakikita nyo, yan, malapit. Pero dito sa point na to, yan, ang layo. So, para natin mapalapit yung rim papunta rito, no, papunta roon. Iikitan natin yung mga right sa side na to para yung rim pumunta roon sa point na yun, doon sa kabila dito. Pero kung gusto natin siyang lumayo yung rim, ang higpitan natin yung nasa kabila. Yan, yung sa kabila ang higpitan natin. Kung ang rim gusto natin papuntahin sa dito sa direction na to, hihigpit natin yung mga rayos na to, higpitan natin to, or luluwagan natin to, itong mga rayos na nasa kabila. Kung gusto natin yung rim pumunta doon sa kabila, papunta naman doon, hihigpitan natin to, o luluwagan natin yung mga nandito dito. Yun depende doon sa ginagamit nating marker o yung reference natin, kung nakagitna siya o hindi, o kung pumapalag pa siya. So, ngayon alam na natin kung paano natin mapapagalaw yung rim, kung left or right, depende para nakasento siya. I-fix na ngayon natin yung pinaka-card natin. So, hanap tayo muna ng isang point, then lagay natin siya. Yan. Yan. Kasi yan, makikita mo, pag tumama yun, gumalaw. Ibig sabihin, tumatama ron. Yun. Tumatama doon sa point na yun. Yun. So, ang gagawin natin, doon sa point na kung saan may tumatama, yan, mula dyan, yan, mula dyan sa point na yan, dito, hanggang sa, yun, hanggang doon. So, yan mula dyan hanggang sa dito. So, yung buong haba na yan, yung buong haba na yan, yan. Okay. Di ba free-flowing eh? Yan. Yan. Doon sa point na nag-start na siyang humadhad, yan. Yon, humadhad eh. Gumagalaw yung yung card. So, mula doon sa point na yon, dito, yan, hanggang sa mag-let go siya, yon, doon. Ang gagawin natin, di ba ibig sabihin nun, yung rim, nakalapit dito sa side na to. So, kailangan nating i-move yung rim, papunta rin sa kabila. So, ang hihigpit na natin, yung mga nasa kabila, o luluwagan natin ito. So, ang gawin natin muna, check muna natin yung tension. Yan. Ibig sabihin, matigas to. Mula rito, hanggang doon, sa kabila, tingnan natin, maluwag. So, ang gawin natin, luwagan natin ng konti to, or higpitan natin to. So, saan magsisimula? Yun, doon. Higpit higpit, maluwag. So, luwagan natin to konti. Pag dito, ang luwag, counter. Yan. 1/4 lang ng 1/4 rotation lang. O yun. Nakuha ng konti. O yun. Hindi na sumatama. Wala nang interference. Ganun lang. Okay. So, ganun lang po ang gawin nyo. Paulit-ulit lang. Kung makikita nyo, mayroon pang konting palag eh. Yan. Paulit-ulit lang.
higpitan yung mga rayos, no? Kapag lumalapit doon, higpitan. Kapag lumalayo, luwagan. Tapos left right, yung gagawin nyo di yung yung palag ng from left to right, yung palag ng left and right, tapos yung palag after nun, yung palag naman ng up and down. Tapos left and right uli, palag ng left and right, tapos palag uli ng up and down. Hanggang sa ma-achieve nyo na yung mga rayos. O yan. 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 Ito, matigas na to eh. Iba ang tunog. Kumpara dito sa ano sa tumigas yan. Alas hindi na gumagalaw. Ito matigas. Ito maluwag. Ito, tigas na tigas oh. So paulit-ulit lang hanggang sa maka-achieve na kayo ng yung rayos matigas na. Then okay na yung rim nyo. Ready to use. So ganun po ang gagawin natin para masentro at matensyon natin yung mismong rim o yung rayos. Paulit-ulit lang. Left to right, no? Sesentro natin left to right, tapos yung palag ng up and down, tapos yung palag uli ng left and right, palag uli ng up and down, hanggang sa pumino na to yung clearance dito sa gauge natin na ginagamit natin, yung card, no? Pag pumino na dyan, pare-pareho na ang tension sa mga rayos, yun, pwede na natin gamitin. Kasi wala ako nung spoke gauge, kasi dapat talaga may spoke gauge para malaman natin na ayos yung pinaka parang tension o yung mismong hatak nito from hub to rim, pare-pareho, pantay-pantay, walang mahina, walang matigas, walang malambot, no? Para yung ginawa natin o yung binild natin na wheelset matibay. So yun lang po. Hanggang sa muli po, maraming salamat.